Huwag niyong kakalimutan, mga kapatid, si Satanas madudurog sa ilalim ng paa ng katawang ang panguloy si Kristo. Yan ang iglesia. Huwag niyong kakalimutan yan. Ano? Ano ba magiging wakas ng lahat ng bagay na ito? Sometimes, we have to know the end to know the complete story. Sometimes, pag nakikita na at nalaman natin yung katapusan, parang nakita mo na yung buong istorya. Sometimes, kailangan makita mo yung katapusan para maintindihan mo buong istorya. Tignan muna natin ang katapusan. Unang Korinto 15:24 hanggang 28. Kung magkagayoy, darating ang wakas. Wakas na yan. Wakas po ang sinasabi po dito, kapatid na Eli. Tama yung sabi ko sa iyo. Kailangan dapat alam natin ang wakas kuminsan para alam natin yung mangyayari bago dumating ang wakas. Yan na, wakas na yan. Basahin natin. Kung magkagayoy, darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatwid bagay sa Ama. Pagka lilipuli na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat kinakailangang siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Kinakailangan yan eh. You cannot do the story or you cannot finish the story without that. Kailangang maghari si Kristo. So, mangyayari yan. Ano? Opo. Anong klaseng paghahari ang magiging paghahari ni Kristo? Lahat ng kanyang kaaway ilalagay sa ilalim ng talampakan ng kanyang mga paa. Ulitin natin ang 25, tuloy natin. Sapagkat kinakailangang siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Kailangan pala hulihan lalipulin eh. Kahuli-hulihan lilipulin yan eh. Dapat mo maintindihan yan. So, hindi siya dapat maunang lipulin. Dapat siya ang kahuli-hulihang malipol. Tanungin muna natin si San Pablo. Siya nagsulat, siya rin ang pasagutin natin. San Pablo, bakit kailangan ng kahuli-hulihang lipulin na kaaway ay kamatayan? Alin ba yung kamatayan na kaaway na lilipulin ni Kristo? Kasi merong kamatayan, hindi naman kaaway. Yung ginagamit ng Diyos para pagpahingahin ka, pag pagod ka na. 57:1 ng Isayas. Ang matuwid na namamatay at walang taong nagdadamdam at mga taong mahabagin ay pumapanaw. Walang gumugunita na ang matuwid ay naalis sa kasamaan na darating. So, ginagamit ng Diyos ang kamatayan para maalis ka sa kasamaan darating. So, para sa Diyos, yung kamatayan na pagkalagot ng hininga o pagpapahinga mo sa paggawa, lalabas pala. Hindi pala naman yun ay kaaway na kamatayan eh. Ang katunayan, sabi sa Apokalipsis, mapalad ngayon pa ang mga patay na namamatay sa Panginoon upang sila'y magpahinga sa kanilang mga gawa. Basahin natin ang 14:13. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon. So yung kamatayan pala, hindi masama yun eh, no? Kapatid na Luz? Opo. Kapalaran pa yun eh, para kung ikaw ay namatay sa Panginoon, mapalad ka. Di ba? Opo. So yung kamatayang pagkalagot ng hininga, hindi yung kaaway. Pero yung sinasabi ni Pablo, kung babalikan natin ang unang Korinto 15, basahin mo nga ulit. Ang kahuli-hulihang kaaway MCGI, walang iba.
In case you are wondering po, baka po nagtataka kayo kung anong vitamins ang ginagamit namin para sa mga manok namin. Ito po, ipapakita ko po sa inyo. Ayan po, talagay lang. Tsuk! Yan. Ayan, yan po ang ating 6 months na stag. Ibigay na niya ang kaharian sa Diyos sa makatwid bagay sa Ama. Pagkalilipuli na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan, sapagkat kinakailangang siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan, sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Datapwat kung sinasabi, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magkagayoy, ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Sino ang papasukuin ng Diyos sa wakas? Si Kristo. Yung anak po, brother. Yung anak ang pasusukuin ng Ama para siya maging lahat sa lahat. Pero bago pasukuin ng Ama yung anak, pasusukuin muna ng anak ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. At ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin niya at ang paglipol ay sa ilalim ng kanyang paa ay ang kamatayan. Teka, saan ba lilipulin si Satanas? Sa Korinto, saan ba malilipol ang dyablo? Sa ilalim ng paa ni Kristo, tama? Tanong ko sa inyong tatlo, Saan ba talaga siya malilipol? Sa ilalim ng paa ni Kristo o sa ilalim ng paa ng iglesia? Sabi po dito, pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Kaninong paa susuko? Sa ilalim po ng paa ni Kristo. Ng anak, tama? Tama Opo. po. Alin ang totoo? Sa ilalim ng paa ni Kristo, lilipulin si Satanas o sa ilalim ng paa ng iglesia? Pareho po. Pareho brother. po. Pareho, sapagkat ang ilalim ng paa ni Kristo, siya ang ulo ng katawan, yung iglesia ang katawan. So ilalim ng paa ni Kristo, susuko, at sa ilalim ng paa ni Kristo, malilipol si Satanas. Amen? Amen. Sapagkat siya ang ulo ng katawang may paa. Opo. Naintindihan niyo, kapatid na Luz? Opo. Opo. Pero naintindihan niyo ba kung bakit sa ilalim ng paa ng Kristo o ng iglesia, lilipulin si Satanas? Yun ang may... Bakit nga po sa ilalim ng paa niya? Bakit sa ilalim ng paa ni Kristo o sa ilalim ng paa ng iglesia bilang katawan ng ulo si Kristo, kailangang malipol si Satanas? Opo. Bakit nga po Bakit sa po? paa? Hindi sa kamay. Alam mo, sabi ko sa inyo kanina pa, si Satanas ang kasalanan niyan, di ba? Sinabi ni kapatid na Daniel doon sa parting una, nagpakataas-taas yan Opo. Di ba? Nagpakataas-taas yan Ibababa siya ng Diyos. Ng pagkabababa naman. Ano ang aral ng Panginoon Kristo sa mga apostol? Pag hindi sila tinanggap sa isang bayan, anong gagawin nila? Ipagpag po alabok. Basahin natin. Sino mang hindi MCGI, walang iba. Yung Just mga went pananalita, here from the Philippines pag-alis for this ninyo sa concert. bahay o bayang yaon, ay ipagpag I don't ninyo really know the ang number, but I alabok think you can ng buy a car. inyong mga paa. Ano nasa 100% ilalim yes. ng paa? So you have no regrets at all? Eh, alabok No. po, Brother Eli. Zero. None. Hindi ka tinanggap sa isang bayan o sa isang baryo, sa isang bahay, ay papagpagin mo yung alabok na nadikit sa ilalim ng iyong paa. Opo. Ano ba ang kakainin ni Satanas? Alabok. Alabok po.
Asan yung alabok na makakain niya? Nasa ilalim ng paa ng mga Kristiyano. Amen! Nasa ilalim ng paa ng iglesia. Alin po yun? Alam mo, ang kakainin ni Satanas, kakain siya ng alabok sa ilalim ng paa ng iglesia. Ang pinakamasama ang makakain niya, yung alabok sa ilalim ng paa. Ikaw man ang pakainin ng lahat ng bulok. Hindi ba malaking sumpa sa'yo yun? Yung alabok sa ilalim ng paa, yun lang ang makakain mo. Kung meron sa ibabaw, hindi eh. Nakabasa ka na ba ng libag sa Biblia? Basahin mo nga. Ang aking laman ay nabibihisan ng mga uod at ng libag na alabok. Ano ang libag? Alabok. Alabok po. Biro mo ang pagkain mo, libag. Lahat ng kasama ni Puto, mga libag yon. Libag yon na itinanggi na ng katawan. Inilabas na ng katawan. Di ba yung katawan nagkakalibag? Kaya nagkakalibag, inilalabas yun mula sa loob. Mga dumi yun eh. Di ba? Hindi ba yung libag alabok din yon? At ang pinakamababang libag, yung libag na nasa ilalim ng paa. Yun ang pagkain ni Satanas. Nare-realize mo ba kung gaano kaaba ang kinapuntahan ng nagpapakataas na si Satanas? Napakababa at napakaaba, no? Alam mo, may hiwaga dyan. Naniniwala ka bang may hiwaga si Satanas? Basahin mo ang 2 Korinto 2:11. Upang huwag kaming malamangan ni Satanas, sapagkat kami ay hindi hangal sa kanyang mga lalang. Alam mo ba na yung mga lalang ni Satanas meron ding mga hiwaga yan? Teka muna, tatanungin ko kayo. May masisisi ba si Satanas liban sa kanyang sarili? Wala na po. So, fair ba, makatarungan ba ang hatol sa kanya ng Diyos sa Eden? Opo. Yung gusto niyang madurog, yun ang dudurog sa kanya. Yung pwede niyang madurog lang, yun din ang dudurog sa kanya. Kasi hindi Nagumpisa sa patikim-tikim, pinilit kong gustuhin, ngayon ay biglang lumalim, kaya ngayon ang hirap tanggalin. Kami rin bininan ng lola, wag kang uminom ng serbesa. Ito hindi inuming pangbata. mga libag-libag, mga puto-puto. Yan kasi sinasabi ko sa inyo, ang alam nyo puro apiti. Dagatang apoy, siya ang pagbabalingan ng sisi ng lahat ng mga masasama na nakumbinsi niya para lumaban sa Diyos. Yon ang kalaran ni Satanas. Pero ang isang magandang balita, ang isang magandang kabuluhan o kahulugan ng sumpa ng Diyos kay Satanas, yung pakikipag-away natin kay Satanas. Alam mo, para tayo maligtas, maging kaaway tayo ni Satanas. Kaaway tayo ng paglalasing, pandaraya, panluloko, pagtatanim, pakikipagkagalit sa kapatid. Maging kaaway tayo ng lahat ng gawaing masamang ginagawa ni Satanas, sapagkat tayo'y binhi ng babae. Nakatakdang para tayo maligtas, maging kaaway natin ang ahas, ang lahat ng kanyang lalang, pati ng kanyang malalalim na lalang. Salamat sa Diyos sa away na ito. Dahil dito, magiging dapat tayo sa Diyos.